The moment we trusted the gospel of our salvation, the Holy Spirit indwelt us. Mipuyo siya sulod sa itong kinabuhi, and that Holy Spirit na asiya'y dala niya ang gugma sa Diyos. Kung itong ibasa ganyan, hope make it not ashamed, for the love of God was shed abroad into our hearts by the Holy Ghost. So ito makita nila, it is the fruit of the Spirit. And that fruit is love, and that love is charity. The love of God, the agape love. So importante yung kabuntagon, unang-una, maluwas yun ang tao. Because without salvation, wala kay Holy Spirit. Because when you say you are saved, that means you have the Holy Spirit of God. And that Holy Spirit na asayaha ang gugma sa Diyos. Kasi ito lang presidente ka na mag-impeach. Ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8, and then verse number 13. Ako ang basahon din isang di sa imong mata. It says, though I speak with tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Verse 13, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. The month of February was not only known for its days. It has 28 days. Maglahi lang sa every 4 years. But the month of February was also known for its gitawag og love month. Ang moong bulan gitawag siya og love month. That is why nining kabuntagon we're going to discuss what love or charity, especially in biblical perspective. Now, we are not talking about the love of people nga maoy celebrate sa kalibutan. Let's tackle about sa gitawag love of God. So nining kabuntagon, that's why nga tuwang topic here is the truth about charity, because charity is all about the love of God. It is not human. It is not about human love. It's about the love of God. The terms charity and love are closely related, but they have distinct nuances depending on context, especially in biblical and everyday language. So, when it comes to biblical context, atong tanawon ang gitawag og charity.
In the King James Bible, charity is often used as a translation of the Greek word agape, which means selfless sacrificial love. Modern translations frequently replace charity with love. So kining duha, pag magbasa ka sa Biblia, pag magamit ka og King James Bible, oftentimes ang King James Bible, when it refers to the love of God, it refers or it was translated as charity. No? Basta mag-isot siya love of God. Although na yung mga passages sa nga itawag niya love, pero it's also agape. For example, John 3:16, for God so loved the world. So, di naman mo kinanglan pa ng sutaon sa nga love. It is God's love because it refers to God. For God so loved. So, di na kinanglan, di na kamalibog kung saan nga klase sa love. So, diha makita niyo nga that love is agape. But in other passages wala gi-specify kung saan nga love. Kanon na nang gibutang that charity. So that every reader of the Bible, especially the King James Bible, pag makakita siya og word nga charity, that means that is the love of God. O that means it's agape. Muna ang King James Bible. So unlike sa mga modern translation nga ang mga love, every word love sa Biblia, whether it is unsa na siya nga mga Greek word diha, puro na siya love, 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 love. So walay distinction. That is why ang King James Bible is very specific of what kind of love. O pagsulat sa Biblia, may balaan mo what kind of love ang iyang dimension din na. Una sa King James Bible, charity refers specifically, no? Basta sa King James Bible, it refers specifically to agape love, emphasizing selfless action and care for others. Now, sa atong gibasa diha, atong gibasa diri sa passage 1 Corinthians, ganong gisulti niya diri charity. Anong wa niya gi-mention diha ang love, dili love ang iyang gigamit. Kay magkayon ko walay direkta nga gi-mention diha ang Ginoo o gikan sa Dios, but because of the Greek word na gikuhaan ini is agape, that's why ang gibutang nila diha is charity. Una ato makita diha. Verse number 13, ato makita. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. This highlights love in action, particularly towards others, reflecting God's love. Now, let's look at love. Ang love sa gitwag og in modern translations. Kaya mo man ang ginagamit sa mga modern translations. Ang love encompasses a broader meaning, including all forms of affection, devotion, or desire. But agape still represents unconditional divine love. Now, kung imong ibutan din ha karon og love, di ka kay balo unsa man nga klase sa love. There are a lot of Greek words sa maong word love. Patindiganan na itong tanaw na karon ni kabuntagon, there are 8. There are the 4 lesser Greek word, lesser known or less known nga Greek word sa love, and there are also 4 well-known nga Greek words sa gituwag love. Now, tanaw sa nato sa gituwag everyday context. Charity often refers to acts of kindness, giving or helping those in need. So muna ang everyday context or usage sa atong panahon karon, mo na kasagaran itong makita. That is why, in other words, it implies action helping others out of compassion or selflessness. Nang makakita ta nga naay mga charitable donations or work ang ngayon ana. Then love, a broader term that includes feelings of affection, emotional connection, or deep attachment. Love can be expressed in various ways. Now, aside from 4 well-known Greek words for love, there are few lesser-known Greek words for love that describe different
nuances of human relationships and emotions. Number 1, ludus. Greek word siya sa mga labang gitawag. Ludus. That means playful or flirtatious love, often associated with teasing, infatuation, or early stage romance. This kind of love is light-hearted and not deeply committed. So muna ang una nga makita sa Greek word nga klase sa gitawag love, but still love na siya in English. No? Then secondly is pragma. That means ang meaning nila is practical, enduring love based on commitment and reason rather than just passion or emotion. This is often seen in long-term marriages where love has matured into deep understanding and partnership. Then thirdly is Philautia. Philautia means self-love, which can be either healthy, self-respect and confidence, or unhealthy, narcissism. Aristotle distinguished between a virtuous form of Philautia, self-care that allows one to love others, and a selfish form that leads to arrogance. So, muna ang word nga Philautia or love, nga Philautia. Then, number 4, xenia. That means hospitable love or kindness to strangers, especially important in ancient Greek culture, where hospitality was considered sacred and protected by the gods. So, muna ang meaning sa mga klase sa gitawag o mga love. These are less known, no? Dili siya well known, less known nga klase sa mga Greek word or Greek words for love. While these words are less commonly discussed than the main 4, they add richness to the understanding of love in Greek thought. The well-known 4 are, muna ang pinaka-well-known nga klase sa gitawag o love sa Greek word. No? So, isumpa na ito dahil this number 5. Eros. Eros means romantic or passionate love, often associated with physical attraction and desire. It is where we get the word erotic. In biblical context, this love is celebrated with marriage or, ato makita, Song of Solomon. Then, number 6, storge. Muni ang upat ka another 4 nga well-known na klase sa love. Storge means familial love, such as the affection between parents and children or between siblings. This love is not natural and instinctive, found in relationships of deep familiarity, especially Romans 12:10. Then, phileo, number 7. That means brotherly love or deep friendship. It involves mutual care, affection, and loyalty, like the bond between David and Jonathan in 1 Samuel 18, 1-3. Philadelphia, the city of brotherly love, comes from this word. Manang anay lugar nga dito, Philadelphia, phileo, Philadelphia, phila, that means brotherly love. So, pag naay lugar ng ito, Philadelphia, that means a city of brotherly love. Muna ang tawag diha na sa lugar sa Amerika, ang gitawag Philadelphia. Muna ang gitawag city of brotherly love. Then, the last one, which muna itong gisgutan, agape. Agape means divine, unconditional, and selfless love. It is the highest form of love, demonstrated by God's love for humanity and the sacrificial love of Christ. Muna ang atong hisgutan ng kabuntagon. John 3:16, 1 Corinthians 13, at tumagita diya, Christians are called to show agape love to everyone, even enemies. Muna ang kabugaton ining klase sa ito gugma. Now, the key difference aning duha
Pag ngayon tag charity and love, charity often focuses on action, demonstrating love through giving or serving others, especially those in need. Love is broader, encompassing feelings, relationships, and attitudes, as well as the motivation behind charitable acts. So in summary, charity can be seen as the practical expression of love, particularly when it involves selflessness and care for others. Mauna ang kadainan sa word nga charity. I-compare nimo sa gitawag og love. Now, ato ta sa pinaka-content na ini atong mensahe karon about charity. So, atis botaning charity. Number 1 nga makita sa charity or sa gitawag kanang agpas sa love, charity. Charity is substantial. Itong unang makita. It is substantial. In other words, it is essential or real. It is important. Muna ito makita sa charity. Now back to our text. Yun there. In verse number 1, it says, "Do I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity? I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And do I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and do I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing." So you see, at makita din ang charity is ang yang essentiality, the importance of this word charity. So ato makita diri, it is more substantial than tongues. If you look at sa gitawag og tongues, in other words, it is more important than tongues. Sa Bible, importante po ng tongues. Pero yung sa Bible, whether there be tongues, they shall cease. So, kiklaro sa Biblia, bisan pag naay tongues, pero matapos na siya. O, di na siya lintunganay. As long as wala pa ang Biblia makompile as one, pwede ang mga Kristohanon sa unang panahon mag-speaking in tongues. But when the Bible was completed, and translations were made, at makita din na tongues ceased. Mihunong pag-exist ang tongues. Yan naman, kompleto na ang Biblia. But despite of the fact nga ang tongues sa unang panahon, especially in the book of Acts, importante kayo ang tongues because there are a lot of nations or other countries nga doon na sila ilang kaugalingong pinulungan, pero ang speaker nila is a Hebrew man, o especially si Peter, kinahanglan niyang masabtan sa iyang kaugalingong lingwahe. That's why ang Ginoo nag-provide og pamaagi nga kining tawhanan nga di makasabot sa iyang lingwahe, masabtan niya by listening that person og unsa nga paagi tongues. No? Nagistorya si Peter sa gitawag pinulungan nga Hebrewanon, but everyone nga gikan siya sa iyang nasod nga muna iyang sinultihan, ang iyang pagdungog iyang kaugalingong sinultihan. That is why God allows speaking of tongues sa mga early stage sa gitawag og church history. Nga naman, importante nga ang tao makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. But bisag ingon ana sa kaimportante, makaingon nga tongues is important, pero mas importante pa, or charity or agape or love, which is charity, which is agape, is more important than tongues. Muna isulti din sa pulong sa Ginoo. And said, "Do I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass." Muna ingon ani kay importante ang gugma nga iya sa Dios.
Not only that, it is more important or it is more substantial than prophecies. Iyon siya, iyon ang pulong sa Ginoo sa itong gibasa. And though I have the gift of prophecy, bisan pag maayo kita, maayo ta manulti, maayo ta mamulong, mura ta og ang tao grabe ka, doon na siya gift of kining gitawag og orator ang umong klase sa tao, maayo kimo balay-balay sa iyang mga pulong, isa wala na pulos, kung why gitawag charity. Wala ang gugma nga sa Dios. The love of God, charity, the love of God. I'm not talking about love which is human. Humankind. Dili wak magsulti niya na. Ang akong pasabot is the love of God. Muna ang gi-mention doon sa Biblia. Bisa pag maayo ka manulti, maayo ka mamulong, maayo ka sa mga prophecy, if you don't have that charity, the love of God, that's nothing. Si Paul din I am nothing. Yan siya. And understand all mysteries. I have the gift of prophecy. And understand all mysteries. Siya, and all knowledge, na ako'y knowledge, siya, it is more substantial than knowledge, than understanding. Mas importante ang charity kaysa gituwag og tongues, prophecy, understanding or knowledge. Every one of this kining gitawag mga words atong gipang-mention dinhi, tongues, prophecy, understanding, knowledge, isa importante kay na kini mga butang na importante kay ni, pero mas labaw pa ka importante ang charity i-compare nimo aning mga butang ni. Another thing is it is more substantial than faith. Iyan po siya na, and though I have all faith, bisan pag na ako niya ng tanang pagtuo siya, and I could have removed, that I could remove mountains, siya, and have the charity, I am nothing. That is how important charity is. I-compare mo na mga butangan ni. I'm not saying dili importante ang gitawag og tongues, importante na, especially sa gitawag early part sa Christianity. I'm not saying na dili importante ang gitawag og prophecy. Importante kaya because without prophecy, asa man talapita karon, asa man itong kuhaon na Biblia. I'm not saying that the understanding is not important. I'm not saying that knowledge is not important. I'm not saying that faith is not important, because if we don't have faith in the gospel, then di ta maluwas. All of these are important, but there's more important than these things, and that is charity, the love of God. Yung anak ka importante ang charity, ang pulong nga gito charity or ang gugma nga sa Dios. In other words, mas lamang siya, mas labaw siya sa importansya. O bisan pag natay pagtuo, kung wala pud gihatag ang gugma sa Dios, wala nga gihatag ang iyang bugtong anak, and that is agape. That is because of love, because of charity. Wala putay tuuhan ini kabutagon. Muna nga siya ka-importante. Kung sa itong tuuhan nga gospel, kung wala gipakita sa Dios ang gugma niya, na atay nahimong tuuhan karon nga maayong balita, it is because ang Dios una may pakita sa iyang gugma ngadto sa tanang tao. And not only that, it is more substantial or important or essential than generosity, than giving. Yun siya, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, can you just imagine, imuha nang ihatag tanan-tanan kabtangan mo, pakaon sa mga pobre nga mga tao, ihatag mo imong lawas aron sunugon, iyon siya niya, pwede di kang makahatag sa imong tanan nga wala kay charity, pwede di ay. That's why there is panultiyon nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. That is why anak nga panultiyon. Pwede di ang tao nga muhatag nga walay gugma. Pero dili ka pwedeng may gugma nga walay paghatag, ipakita na sa Dios. Ang iyang paghigugma sa tao,
gihimuan niya og dakong paghatag og ang iyang gihatag ang pinaka-importanting personalidad sa iyang kinabuhi, His only begotten Son. Sumuna ito makita din And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have the charity, it profiteth me nothing. That how substantial charity is. It's very important. It's very substantial. It's very essential sa ato ang kinabuhi, ang mao nga word nga gitawag charity. Muna ingon si Apostol Pablo nga mo mature tan ini nga klase sa gitawag og pag-ani nga klase sa gugma. It is not a love nga gibase sa unsay feeling sa tao. Muna ito makita sa unya sa sunod dito nga pagtulunan. So makita nimo diha, even our faith, no, importante na kaya ang atong pagtuo, especially sa atong panahon karon, importante kay atong pagtuo. Pero it is more important, ang charity is more important than all kinds of faith. Ito makita diha. Then ato makita number 2. Number 2 ni charity is sacrificial. In other words, it is a sacrificial love. No, atong gimension kagay na, sacrificial love. Ang klase sa mga gugma, charity, sacrificial love. Muna ato makita. Because it is divine. Sacrificial love means selfless, not selfish. So kung ato makita din ang mauli nga klase sa gugma, it is selfless, not selfish. So kung imong basahon din in verse number 4, you see that charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not beheld itself unseemly, is that seeketh not her own. So kana siya nga mga characteristics sa naong nga gugma, dili na makita nga klase kini nga mga characteristics, dili nimo ni makita sa mga klase sa gugma nga atong gipang-mention kaganina. Ma-brotherly love, ma-familial love, or magitog hospitable love, sa pananguban diha ang klase sa mga love nga atong gipanghisgutan kaganina, dili nimo ni makita ni nga klase sa gugma, kini nga klase sa mga characteristics sa mga different kinds of love nga atong gipang-mention kaganina. All of those loves nga atong gipang-mention kaganina, doon na ito yung mga self-vested interest. Pero kini dili, yung sa Biblia, it's not selfless, it's not selfish. It's selfless. Wala siya maguna-una sa iyang kagalingon. Kaya kung si Kristo nga pinaka tinubdan ini nga o siya nga naghisgot ini klase sa gugma, kung ang Dios nga source niya gito klase sa gugma, selfish pa siya. Pasagdan na niya kita nga mga tao nga tos imperno sa atong pagkamakasala. Wala si pakialam sa ato ang kinabuhi nga naman makasasala tang dako, mga watay hinungdan ni klase mga tao, mga disobedient tang klase sa mga anak sa kaniadto anak sa Dios, pero or anak sa magitawag pa anak sa demonyo, mga disobedient tang klase sa mga anak sa kangit-ngit, anak sa kalibutan, anak sa demonyo, name it. Mga watay klase sa watay hinungdan ni klase mga tao. Kung ang Dios selfish pa, di na niya ganang ihatag pa niya ang bugtong anak para pakamatyan kitang taong way mga hinungdan, way mga nadang klase mga tao, useless klase mga tao, mga ingrato nga klase mga tao. But because of that kind of love nga ito makita, nga ang gugma sa Diyos, sacrificial love, nga ito makita din charity is
sacrificial. Na klase makita ato diha, sacrificial love ang atong makita diha. That is why imong makita it is selfless, not selfish. Muna ingon sa dina, ingon sa atong gibasa diha, seek it not her own. In verse number 5. Seek it not her own. Di wala siya magtan-aw sa iyang kaugalingon lang, sa iyang kaugalingon lang na interest. Wa siya magtlantaw lang sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Kung si Kristo kitanaw niya iyang kaayuhan, di na siya magpaadto pa sa maadto sa cross, di na siya kinahanglan mo pasan sa cross, di na siya kinahanglan magpalansang pa sa cross, di na siya kinahanglan mamatay pa sa cross para lang nimo para nako. Dili na niya buhaton pa kung siya selfish pa. Pero ato makita niya gihatag niya ang kinabuhi, gihatag niya ang kinabuhi para ang tao bisan tinuod og mga ingrato makabaton sa gyapon sa libre nga kaluwasan. So this kind of love, this charity, this agape love is sacrificial. That means is sacrificial love means not selfish. Ang buot pasabot yan na sacrificial love means selfless, not selfish. Another thing ato makita din na sacrificial love is not, kung atong tanawon tani, is not it's selfless, not selfish. And secondly, senseless, not sensitive. Not sensitive. Asa mo pasabot yan na? In verse number 6, in verse number 5, is that is not easily provoked, think it no evil. Or not easily provoked. But pasabot, he is senseless. Dili siya dali nga may nag-senseless, may nag-unconscious, pero ang pasabot is dili siya dali nga mataral sa kasalanan, dili siya madaling tintalon sa kapungot, bisag istoryahan di mayong mga pulong, di ayo nagbatikos, istorya na tanan nga mga dautan nga pulong gibato na sa iya, pero dili nga mo bati, maprovoke. Dili sensitive nga klase sa mga tao. Nga ibang mga tao na nagtapok-tapok, yung tanaw sa taong niyagi, lahi ng gituhan. Ang gituhan na, libak mo siguro ko ani, sensitibo ra kayo ka. Ang tinadanay nga gugma, ang gugma sa Dios dili iyon ana. Si Kristo, pila na kay gayon gistoryahan sa di mayo. Kaya tawanan ni demonyo. Kaya tawanan ni nagkanang mga akusasyon saya. Pero he was not easily provoked. Silang Pablo, sa exulti saya, kinumatawanan ni mga deceiver ni. Gipang istoryahan sila Apostol Paul, di mga maayo ang ningabot ng pulong sila. Mga deceiver ni mga tao ni. Pero yan siya, even though mga tao nagtanaw na mo ng deceiver, but anyet true. Deceiver ilang pagtanaw sa mo, but kami ang nagdalas kamaturan. Pero nga na yun, dali mapungot ang mga katauhan dapat sa Diyos because we are bearing and we have that kind of love. Wala yung sa Biblia, ang sulti rin ni Apostol Paul, ang yang gusto nga mahitabo sa mga Kristohanon, tanawa sa gituwag og Romans chapter 5. Romans chapter 5. Verse number 5. Yan siya,
make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Can you imagine, Anna? We have the love of God in our hearts. We have the charity in our hearts. And we should not easily provoke. Isang pag i-provoke, dali-dali nga ma-provoke. That means senseless, not sensitive. That means selfless, not selfish. Muna ang klase sa gugma nga iya sa Dios. Kay gamay ng istorya sa mga tao, manginita, dili yun ana ang iya sa Ginoo. Because we have the love of God in our hearts, shed abroad in our hearts. Kanus ana hitabo, kanang gitawag shed abroad in our hearts. Dili tanang tao na ana, iyon siya sa itong gibasa kanina. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. By what? By the Holy Ghost, which is given unto us. So, the moment the Holy Spirit misulod, bipuyo sa ato ang kasing-kasing by believing the gospel, by trusting the gospel, by trusting what Jesus did on the cross. Yung sa Biblia, the Spirit, the Holy Ghost was given. Yung sa Biblia, we received the Holy Spirit of promise. And that is why, isa na ito nga makita diya, the fruit of the Spirit. Pag mabasa na ito sa Galatians chapter 5, and then verse number 22, makita na ito diya nga, isa diya ang parte sa fruit nga naas gitawag fruit of the Holy Spirit. In verse number 22, Galatians 5:22, yun siya, but the fruit of the Spirit is love, and that love is charity. That love is the love of God, because that is part of the Spirit. O kana nga Spirit kay din gihatag kay sa Ginoo, gipapuyo sa Kristo kasing-kasing, maunay gidala sa gugma katong gi-shed abroad into our hearts by the Holy Ghost. Muna nga atay na fruit sa gituwag og Holy Spirit sa atong kasing-kasing, which at makita diha, which is love. Unang mention pa lang sa mga passage, but the fruit of the Spirit is love. Is one part. Mayroon gaytag fruit, isa lang na siya kabunga, pero sunod sa mga bunga na ay mga parte diha. Kung mayroon ta karong bunga, ang bunga sa gituwag og Holy Spirit, isa ka bunga din ha, ang parte din ha, naana diha ang love, naana diha ang joy, naana diha ang peace, etc. Sa pananguban diha, siyam na kabuk parte din ha, dili kay 9 fruits of the Spirit, dili 9 fruits, wala nasulti ang Biblia 9 fruits of the Spirit, dili fruits ang iskutan niya diha, naklaro sa sulti sa Biblia. But the fruit, singular. What man sa resulta diya? But the fruits of the Spirit, dili fruits. But the fruit of the Spirit. Love is, dapat diya, is. What man sa resulta diya? But the fruits of the Spirit are love. Wala masulti, but the fruit of the Spirit is love. That means love, joy, peace, etc. Part siya sa mga fruit. Mo na nag-consist sa gitawag fruit. So kung wala na siya, wala nang isa niya nakulangan ang fruit. So in that fruit, na diyang love, na diyang joy, na diyang peace. Dili kay 9 fruits of the Holy Spirit, dili 9 fruits of the Holy Spirit. Nalay mga parts sa mga parts lang sa mga fruit. Mura ba og ang prutas na ay liso. Ay mga liso, mga liso sa mga prutas. O parte sa mga prutas. But isa diha is love. And that is the love of God. So it is sacrificial love,
means selfless, not selfish. Senseless, not sensitive. Dili sensitibo, dili mo init ang ulo. Lagi kakaibalo sa isyu, lagi kakaibalo sa istoryahan. Ha? Napungot na ka, dili yun ana ang iya sa Ginoo. Sabi ng mga tao, ng isyu-isyu. Bot pasabot na to, i-develop na to ang ato ang thick skin. Dili maapektuhan. Labi na sa kitog social media nowadays. Kung sensitibo nga klase ka sa tao, ayaw pag-apil-apil sa social media. Because social media is dili mayo ang mga tao nga nadiha. And muna hinunduman to, you cannot please everybody. Tananin mong isulti, tananin mong i-post, tananin mong i-repost, or na yung mga quotation niya, na yung sensitibo nga tao, di gusto silang gigusto. Imo rin mo nang i-post, kina-bless ka, pero na yung bang mga sensitive nga mga tao, lain na og sabot. Mga sensitive nga mga klase ng mga tao. Pero kung if you have the love of God, dili kayo ana. Ya kayo ikaw po sensitive po kay sa tao, kasi sa tao ya nag-post ka ya komentuhan ka gi mayo. Di suko pug gapud. Mag away na mo sa social media. Kanya imagine anong klase sa mga tao. Kung sensitibo ka, awa sa social media, ayaw pag-apil-apil na kay di na para sa imo ha. Daghang mga klase sa mga tao di away mga hinungdan. Pero ang ato adre is bahalag way mga hinungdan ng matuhana as long as gusto nato silang ma-reach out pinagi sa pulong sa Ginoo ato nang buhaton. Regardless kung sa isang sulti man problema na, kung sa isulti niyo ako problema niya as long as mawali nato ang kamatuoran. That's our goal, that's our aspiration and desires kinabuhi nga makadungog sila sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Bisan pa og negative ang ilang mga response or ilang gitawag og mga comment. Bata ito makita din muna ang gitawag charity. Charity is sacrificial. It is a sacrificial love. And sacrificial love means selfless, not selfish. Senseless, not sensitive. And then the third one is at makita din sinless. Not sinful. At ano sa itong gibasa diya, sa itong text, 1 Corinthians 13, isa isulti sa Biblia. This is the love of God. This is charity. At makita din na. In verse number 5, again, imo makita din na. Sa itong text, it says, and doth not beheld itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked. Yun sila, thinketh no evil. Yun sa verse number 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Kanya imagine na, ang tinudanay nga gugma sa Dios, dili na siya masalanon. Dili na siya sinful, it's sinless. Ang gugma sa Dios, di muhimo og butang nga kasalanan. That is why, importante kayo ni nga ma-differentiate na to ang sulti sa Biblia. What is charity and what is love? Kung yung charity, that is, iya lang ginangaya sa Diyos. Matong tanawon niya. Kaya mga kagla, broad na siya nga to. Apil na diha ang tanang klase sa gugma sa tao. Tungway mga hinungdan nga mga gugma nga mga dautan o usay dautan nga himuon sa tao. Mga eros love, mga katong infatuation nga klase sa gugma. Mga kuha na to siya, di na to siya maayo ang mahimo na to.
usay ka ng klase mga gingong gugma, makasakit na sa tao. O, makasasala na klase usay nga gugma. Pero kini dili ni siya ingon ana nga sa gugma mo nang ingon ana kay importante sa Biblia ang pag-differentiate aning duha ka klase sa pulong. Di lang kaninga nga that's love, no. Kinahanglan mag-specify ta unsa nga klase sa gitwag og love na. And charity is specific siya ato makita karon. Sacrificial love means sinless, not sinful. Kaya ingon sa Biblia kini nga klase sa gugma, ingon ang pulong sa ingon ang pulong sa Ginoo atong din gibasa dinhi. Rejoice it not in iniquity. Wa siya di siya malipay diha sa mga karautan. Dili siya kakalipay diha sa mga gituwag og mga kasalanan. Dili ingon anak niya klase sa gugma. If we have this kind of love, then wala ta kinahanglan sa uban pang klase ng ipang-mention din nga gugma. If we have this kind of love, di man ni siya selfish nga gugma, di man ni sensitibo nga gugma, di man ni sinful nga gugma. Wa na makalabaw ni nga klase sa gugma ug makita nato ni sa katapusan garon. So mo nito makitaan. Selfless, not selfish, senseless, not sensitive, sinless, not sinful. Muna ang gituwag sacrificial love, muna ang gugma sa Dios, the love of God, charity, the agape love. Muna ang ato makita din karon sa ato ang gitunan. Ano dito sa gituwag ikatulo? The third one is number 3. Charity is special. So na mga kabataan niya, ang ilang mga pangalan, ang ipangalan silang mga ginikanan is charity. Charity. That means, that is love of God. Charity is special in source. No? So, yung tag-source niya, it is special. Ang saan siya, special in source. Because the origin of this love, ato makita din it has a divine origin. So divine in origin ang mao nga gituwag gugma. Ang source nini dili siya pagbati sa tao, dili siya kasing-kasing sa tao. Ang source nini is God Himself. It reflects God's love and is not merely human affection or attachment. Tanaw natin sa gitwag 1 John 4. 1 John 4. 1 John chapter 4 in verse number 7 and 8. It says, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Its origin, at makita rin or the source of this kind of love is God Himself. Siya ang original, siya ang tinubdan ng klase sa gituwag o gugma. Kining gituwag charity. That is why, kaganina, ito makita nga din, siya selfish, di siya sensitive, di siya sinful. Ano man, ang origin ni dili kasing-kasing sa tao. Ang origin ni Ginoo mismo, siya mismo ang tinubdan ning klase sa gugma. Muna ingon siya diri, ang encouragement diri sa mao nga writer, especially ni John, let us love one another. For God is, ato makita, God is love. Ang Dios na din atong gialagaran, siya ang Diyos niya or Diyos sa gugma. Gugma ang Diyos. But despite nga gugma ang Diyos, remember, na siya gituwag justice. Unang naapod siya kapungot. So balang siyang Ginoo. Not only special in source, but also special in sort.
special in sort or kind. Charity is a special form of love because it is unconditional and often directed toward those who cannot return it. Muna siyang special siya, nga klase. Kaya once yan ang ihatag para sa mga tao nga way ikabalos. Kita ko sa ikabalos ato sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo. It is priceless. In other words, we cannot pay that salvation. Di na to pwede nga ang Ginoo atong bayaran. Ang ato lagi mahimo sa Ginoo is pagpasalamat lang, pero when it comes sa imong bayaran, you cannot di ni pwedeng tumbasan ang kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi. Manang ingon siya, wala makining klase gugma, di wala ni nag-expect in return. Unlike other forms of love, such as romantic love, which involves deep emotional bonds in both sides, at makita diha, nag-involve. Familial love, which is rooted in blood relationships or friendship, which is often mutual. Charity is a love that gives without expecting anything in return. Mo ni ang klase gugma. Kinugma sa Dios. Wala din nag-expect of something in return. Pero sa uban nga klase sa gugma, nag-expect in return. Pero kinidili. That is why special in sort, in kind, in class. So lahi siya kaysa uban. And the third one is that special in size. Mag-isip kita of great things. Love is greater than anything. Ato makita niya. In many religious and philosophical traditions, charity is considered the highest form of love because it reflects divine or perfect love. It is love in action, showing kindness, generosity, and compassion to those in need, even when it is difficult or inconvenient. Kung ato galing tanawon sa tuang text na tumakita din na, iyang gisulti din yan siya sa verse 13. And now abideth faith, hope, and charity. These three, yan siya, these three. But the greatest of these is charity. Ang pagtuo di na basta-basta. Giminsan sa Biblia nga, kinahanglan kang imong pagtuo, nakadako imong pagtuo. If you want to remove mountains, you must have that kind of the faith of a mustard seed. Ya kung imong tanan ng mustard seed, imong na kadako, it's a little thing. Pero iyon siya, napakita ni Kristo sa babae o sa usa ka nobleman. Dagko ang inyong mga pagtuo, dako ang inyong pagtuo, pero bisag igigiman yun sa Biblia ngayon, ang mga pagtuo, pero mas ang pinakadako kaysa aning tulong ang gimension niya, faith and hope, is charity. So these three, but the greatest of this is charity. So when it comes to greatness or sa iyang size, o sa paniyatong at makita din na, mas lamang ang charity compare sa faith and hope. Mas lamang ganit siya sa atong gisigutan ganina nga mga prophecies or tongues or understanding or knowledge or faith or generosity kanang pagpanghatag ihatag pa nimo imong kaugalingon. Pero ato makita ang iyang kabug-aton, ang iyang gidakon di siya basta-basta. Ang gimension sa Biblia, the greatest of this is charity. So, siya ang pinakalamang. I believe it is the language of God. Love is the language of God. And the fourth one, na tumakita diha, it is special in scope. Special in scope or in its coverage. At tumagita diha.
In other words, charity is a universal thing. Unlike romantic or familial love, which is selective, charity extends to everyone, even enemies. Can you imagine yung klase ito, gugma? Muna ni ang klase sa gugma nga universal or ang yang scope nini para sa tanang tao. Iyon sa Biblia, for God so loved the world, that means the human being, the human kind, at tumagita ang tanang katawhan, gihigugma sa Dios. Muna ang iyang scope sa maong gugma sa Dios. Tungod yan ang klase sa gugma, gihatag nga ayang bugtong anak aron mo magpakamatay sa cross aron luwason ka ng mga tawhana. Now, unlike nining uban nga mga gugma nga atong gisgutan kagay na, they are selective. Kung salay ang when the familiar love, so it only belongs only to sa gitawag og family aspect. When it comes sa gitawag og eros love, belong lang siya sa gitawag og mga opposite sex at tumagita din nga klase sa mga klase sa gugma. Pero kini siya or pelayo at tumagita kung mga pelayo, it only para lang sa gitawag og friendship. So that is selective at makita na ay mga exclusivity. Na ay mga selection nga makita ay doon na particular nga mga tao nga na involved. But this kind of love, it involves everyone. This kind of love can love even the unlovable ones. Can you imagine ining sa gugma? Kita kinsamanta mga unlovable ones, di man ta angay higugmaon pero gigugma ta sa Dios. And in fact, kaaway ta sa Ginoo, mga kaaway ta, we are enemies of God. Pero bisan pagkaaway ta sa Ginoo, but because of that kind of love nga naa sa iya kanang klase sa gugma, He still loves us. Wa tanawan ni sa kitog Luke chapter 6:35. Di man ni mahimo sa ordinaryong gugma sa tao. Mahimo ba dahil sa ordinaryong klase sa gugma? Dili. Luke chapter 6 verse number 35. It says, but love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for He is kind unto the unthankful, unto the evil. So the passage is talking, the context of this passage is referring to sa gitawag o millennial reign of Christ. Pero ang iyang mensahe diha nag-discuss siya about sa love of God. Now what this love can do even to the enemies. Can you imagine that? Naingon niya sa mga tao niya na sa millennium, siya but love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. Muna atong ingon nga kini nga sa gugma, wala na mag-expect anything in return. Wala na siya mag-expect anything. Wala nag-expect anything. Muna ang kalainan nining klase sa gituwag o gugma nga sa Dios. It's very different kini nga klase sa gugma, charity, agape, i-compare nimo sa uban nga mga klase sa love, it's totally different. Lahi siya, lahi ang iyang gituwag og characteristics nini nga klase sa gugma. So it is universal. Unlike sa uban nga klase sa love, nga dunay gi-specify nga mga person or kinsa nang klase mga tao. Mula na siya ang gitawag ang nahimo nga puntarya sa mong gugma. But this kind of love, the love of God, the agape love, the charity nga makita din it's for everyone. Yung sa Biblia,
Kung nga ito makita din sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, muna ang gipakita niya, muna nga klase sa gugma ang iyang gipakita. It is the love of God. It is agape love. Nga ito makita din ha. Kaya iyang gipakita ang iyang gugma sa pinagi siyang kamatayon sa cross. Sa dingon ang Ginoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That love na iyon sa Biblia is charity, is agape, the love of God. O ang gihimo ni Kristo Jesus pod sa maong kahimtang sa gingon sa Ginoo, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung ang Dios mihatag sa iyang bugtong anak, ang anak mismo mihatag sa iyang kaugalingong kinabuhi para sa gitawag kaluwasan sa atuang mga kalag. In verse number 13, in the book of John chapter 15, verse number 13, it says, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. At tumagita din ha. Pero kung imong tanaw na diha, it is sacrificial love. Although nag-involve diha ang friendship, pero ato makita diha ang pinakataot diha is kaya niyang ihatag ang iyang kaugalingon. It is sacrificial love. Kuna iyon sa dinhi, ang Ginoo kun ang Ginoo ato ang mangutana sa ato ang kinabuhi karon. Kailangan to sa gituwag og John chapter 21. Because many times many times nga din kung ato ni siyang mga basahan, o ato ni siyang ipangutana sa itong kaugalingon, ang nahitabo kang Peter, ato makita din ha, in verse number 15, John chapter 21, verse number 15, it says, so when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? That first love, ngayang gingon diya, lovest thou me more than this? He's talking about agape love. Lovest thou me more than this? He saith unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. Ang gipangutanon ni Ginoong Hesus, lovest thou me more than this? That's agape. Pero ang tubag ni Peter diha, yes, Lord, I phileo you. Ang iyang gitubag nga klase sa gugma is friendship, phileo. Pero ang gipangutanon ni Kristo is agape. Then, sulti na po si nangutana na po si Kristo sa kaduhang panahon. In verse number 16, He saith to him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? That's agape. Again, ang tubag ni Peter, he saith unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee, or I phileo you, I phileo thee. So, ang ilang mind about sa love, ang gusto ni Kristo is, that is not the love, ang gusto. Pero, ang mahimo rin sa tao, kung buto itong naon, without the Holy Spirit, ang mahimo rin gagugma sa tao, phileo. Or basta mo na siya, but when it comes to friendship or anything, naman mo niya apart of the Holy Spirit. Kung why Holy Spirit sa kinabuhi sa tao, ang mahimo rin gagugma nga ikahatag sa tao sa Dios or sa uban ng mga tao is phileo. And the third time, gipangutan na si Peter, lovest thou me? Iyon sa niya. That question is phileo. O ang tubag ni Peter, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Phileo, phileo. Ang pasabot niya, ang mahimo sa tao, ang ma-respond sa tao, nga klase sa gugma, apart from the Holy Spirit, tama na tas phileo nga klase sa gugma. Dili ta kahigugma sa Dios sa gitawag og agape love, kung ato lang kinaugalingon. But once imong maangkon ang Holy Spirit
Kano sa ba maangkon ang Holy Spirit? After you believe the gospel of salvation, maong sa din katong gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, nga din siya miula sa iyang dugo, namatay siya, gilubong siya ug nabanhaw siya. That's the gospel. Kung imo nang tuuhan, imo nang saligan siya after you believe the gospel of your salvation, you were sealed with that Holy Spirit of promise. In other words, the moment nga ang Holy Spirit musulod sa imong kinabuhi, that's the time you have that kind of love. Agape. Karon pwede na kang makaresponse kung pangutan unta sa Ginoo. Loves thou me more than this? In other words, referring to agape. Pwede ka makaresponse, yes Lord, I agape you. What pasabot? Pwede na mong ma-response ang word nga agape sa iyang gi-expect sa tuwa nga agape kung luwas ka rin ng kabuntagon. But if you are not saved, imposible nga ma-response nimo ang pangutana sa Ginoo nga mahigugma ka ba niya unconditionally. Kung dili ka luwas, dili nimo na maabot. Taman lang ta sa paghigugma sa pagkahigalaay. Unang nahitabo diri kang Peter. Why? At this point of time, Peter was not yet baptized or indwelt. Although dunay part din nga may untang receive the Holy Ghost, so that's only murag partly murag gituwag og pag-remind sa mga disciples nga there will be a time nga the Holy Spirit will mo tawag o mo baptize sa inyo, mo puyo siya sa inyo sa gitawag og kana bang pagpuyo nga di na siya mohawa, dili para sa Old Testament nga mosulod mugawas dili na mo. In other words, the Holy Spirit mo puyo sa kasing-kasing sa tao, di na siya mobiya hangtod sa gitawag og kamatayon sa tao or until the day of redemption sa rapture. Muna ang iyo sa Biblia. So kung ato makita diha, pwede tayo nga makaresponse sa gugma sa Dios, gamit pud ang gugma sa Dios kung kita sigurado sa atong kaluwasan, kung kita mituo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, because the Holy Spirit, the moment we trusted the gospel of our salvation, the Holy Spirit indwelt us. Mipuyo siya sulod sa atong kinabuhi, and that Holy Spirit na asya'y dala niya ang gugma sa Dios. Muna atong gibasa kaniya, for and hope make it not ashamed, for the love of God was shed abroad into our hearts by the Holy Ghost. So atong makita nila, it is the fruit of the Spirit, and that fruit is love, and that love is charity, the love of God, the agape love. So, importante yung kabuntagon, unang-una, maluwas yun ang tao. Because without salvation, wala kay Holy Spirit. Because when you say, you are saved, that means you have that Holy Spirit of God. And that Holy Spirit na asayaha ang gugma sa Diyos.